Wala namang special day ngayong araw pero dahil nga naglalambing ang tatay ko, ng masarap na ulam ay nag-decide na nga akong magluto ng kare-kare na baka na may tuwalya at taba. Since ilang araw na ngang may bagyo at grabe ang ulan, ay hindi nga kami makakain sa labas, kaya naman ginawa ko na lamang ito sa bahay. Mr. Pantas, Daddy. don't wait us to go there na magiging sampa ko sa inyo. Do it, sir. Hello! At nagbabalik ang orihinal na marikit. Since ang dami ngang nangihingi sa post ko last time ay ipapakita ko na kung paano ko niluto itong kare-kare. Siyempre inuna kong palambutin ng baka, nilagay ko lamang ito sa pressure cooker ng mga 1 oras na may kaunting asin, laurel, pamintang buo at sibuyas. Ngayon naman sa low heat tapoy ay ilagay ang harina hanggang maging brownish ito at iwasang masunog at iset aside. Sa malinis na kawali ay mag-isa lamang ng bawang at sibuyas. Sumunod naman ay ilagay ang baka na pinakuluan natin kanina at gisahin itong mabuti. Para sa akin kasi, ang sekreto ng isang masarap na putahe ay mabisang paggisa dito para kumapit ang lasa ng karne. Matapos naman ay nilagay ko na ang aswete na magsisilbing pampakulay nito para mas maging mainam at mas masarap tingnan. Nilagyan ko na rin ito ng kaunting patis at yung broth ng beef na pinakuluan natin kanina. At syempre hindi ito maging kare-kare kung walang peanut butter. Maglagay ka lamang depende sa iyong panlasa. Lagyan ng paminta at ibang pampalasa, depende sa'yo. Habang inaantay kumulo ay maghanda tayo ng isa pang kawali. Naiprito ko na nga din ang talong para hindi naman aksaya sa oras. Tapos, nilagay ko na nga rin yung taba ng baka para lumalambot na din. Mabilis lang lumambot ang taba ng baka kaya naman nilalagay ko na lang ito kapag huli na. Matapos ang talong ay inilagay ko na nga rin ang sitaw at iprinito lamang ito ng mabilis. On the same pan, lagyan lamang ng tubig at pakuluin at ilagay na lamang ang puso ng saging hanggang sa lumambot ito. Sa isang bowl, nilagay ko na nga rin yung na-fry natin sa low heat na harina kanina at nilagyan ng tubig. Ito yung tinatawag nating slurry. Ito yung magsisilbing pampalapot sa ating sabaw. Kita nyo naman kung paano lumapot yan, di ba? At nilagay ko na nga rin pinakuluan natin puso ng saging. Nilagay ko na rin yung prinito nating talong. At syempre yung pritong sitaw. Ayan, haluin lang natin ng mabuti hanggang sa makover na nung sabaw yung mga nilagay nating gulay. At tada! Ito na ang ating kare-kare na may tuwalya at taba. Kita nyo naman kung gaano kasarap yan. At syempre para sa ating pinaka-main show ay ang pag-plating. Kapag nga nagbibigay ako ng pagkain sa aking tatay, ay gusto ko naka-plating ito para naman presentable. Ayan, dadali na natin kay daddy. Mr. Pantas, Daddy. don't wait us to go there na magiging sampa ko sa inyo. Do it, sir.
Busin mo. Patawa talaga ng tatay ko. Yun lang. Bye-bye.